Paglapag namin sa airport, sinundo agad kami ng isa sa mga taga-agency para i-orient kung ano ang gagawin. Binigyan na rin kami ng SIM card para magamit namin yung phones namin at isang booklet para guide na rin. Dito kami nagstay sa Vantaa. Malapit lang siya sa Helsinki. Ang tawag nila dito ay Forno. Isa siyang lugar kung saan yung mga bagong dating dito nagsistay temporarily hanggang ma-deploy. Parang nasa gitna siya ng gubat, kaya marami talagang mga wild berries like blueberries and then yung red berries din. Yan. Pero hindi ko yan gusto. Mas gusto ko pa yung blueberries. Pero yung pinaka gusto ko talaga ay yung wild na raspberry. Napakatamis niya at sakto lang siya pang snacks. Yan, that's my favorite. 2 days lang ata kami nag-stay dito. And then, na-deploy na agad kami sa aming placement. Yung placement is yung lugar kung saan ka mag-work. For example, sa amin is sa Loviisa, Finland. Nag-orient lang kami on our second day kung ano ang gagawin at dapat kukunin dito sa Finland. At kinabukasan nun, kumuha kami ng DVV or para siyang social security number dito sa Finland para masali na kami sa population. Dinala na pala rin namin yung mga gamit namin kasi ito rin yung day kung kailan kami madadeploy sa Loviisa, sa workplace talaga namin. Every placement, may 2 or 3 tao lang na maa-assign doon. So, hati kayo sa mga gastusin sa bahay or apartment like rent, kuryente, tsaka tubig. Sa food naman, depende na sa inyo yon kung gusto nyo na isahan or kanya-kanya kayo ng luto. 2 lang kami ng partner ko sa placement na to at since yung nakuha na may apartment is 1 bedroom lang, kaya nakapag-decide kami na yung sala namin is gagawin na lang bedroom din para may privacy din kami. Nag-offer ang agency namin ng basic starter package like yung bed na ina-assemble ko at yung mga beddings, and then also mga kitchen tools like mga pots, plato, like basic lang talaga para panggamit lang namin sa work kasi hindi pa kami sisweldo for like 1 month. Empty apartment talaga siya, kaya kailangan namin bumili ng mga importanteng bagay tulad ng washing machine kasi hindi gumagana yung washing machine sa common area sa baba. Makalat pa that time yung kwarto ko, but right now, okay na siya. Na-arrange ko na yung mga gamit ko. But as you can see, empty pa rin siya. Pero alam ko, mapupuno yan ng mga gamit. Since meron kaming pwedeng paghinga ng mga gamit sa online. So, yun na muna guys. Next time, share ko naman yung mga daily activities namin like sa work and rest days. So, please follow my TikTok account. Bye!